Praise hallelujah. Good morning, church. How are you this morning? Everything is all right? Greet mo na may katabi mo. Good morning. Okay, simulan na po natin. Sino ang gustong yumaman? Sino rito yung mayaman na? At gusto pang yumaman? Ayan. At least nagiging totoo kayo sa inyong sarili. Kung papipiliin ko kayo sa dalawa, dukha na naging mayaman o mayaman na naging dukha? Saan sa dalawa? Number 1, dukha na naging mayaman o mayaman na naging dukha. When I say these two choices, hindi po sa kalagayan sa buhay. Hindi ho dukha na naging mayaman o mayaman na naging dukha sa kalagayan sa buhay. Hindi. Kundi po sa harapan ng Diyos. Amen po? Tingnan niyo po ang sinabi sa Pahayag chapter 2 verse 9. Nalalaman ko ang mga pagsubok na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka. Ngunit ang totoo'y mayaman ka. Sino may sabi po rito? Ang Diyos. Amen? Pwedeng ang tingin mo sa sarili mo, wala ka, you're nothing. But in the sight of God, ang sabi ng Panginoon, you are rich. Okay? Meron po on the other side naman, may sinabi naman po din dito. Sasabihin mo ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay, ngunit hindi mo nalalaman na ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad at bula. So makikita po ninyo yung difference po nila. Kanina, sinabi po dun sa 2:9, sabi ng Panginoon, mahirap ka pero ang totoo, mayaman ka. Pero dito, ang sabi ho ng tao sa sarili niya, mayaman ako, I don't need of anything, pero ano sabi ng Panginoon? Hindi mo alam na ikaw ay abang-aba, maralita. Amen. So, ang message po natin ngayon, as I have said, mayamang dukha. Mayamang dukha. Bakit po kaya nasabi ng Panginoon dun sa isang tao na nagkiklaim na siya po ay mayaman, and yet ang sabi ng Panginoon, hindi mo alam na ikaw ay maralita. Ikaw ay dukha. So definitely, meron po itong pinanggalingan. At yan po ang gusto kong makita natin sa atin pong pag-uusapan. Bear with me because ito pong atin pong message ngayon ay meron po tayong mga pagbabasa. It's a long reading. So kaya po samahan niyo po ako. In Matthew chapter 19, 16 to 22, may isang namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, anong kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Isa lamang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Alin sa mga iyon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama't ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinupad ko na po ang lahat ng yan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. So, anong sinabi ng Lord tungkol po dito sa pangyayaring iyan? Okay? Irugtong natin. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan nyo, napakahirap sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng
langit. Why? Bakit po sinabi ito ng Lord na napakahirap makapasok? Ang isang mayaman, nakakaawa naman ang isang mayaman kung ito po ay tumutukoy sa kalahatan. Kapag po ganito, ayoko nang maging mayaman. Amen po ba? Pero bakit nga po niya nasabi? Tingnan natin kung ano po yung pagkakamali para mapansin po natin dito, yon ang dahilan. Unang pagkakamali, lumapit po siya sa Diyos para po i-confirm niya kay Lord na yung mabuting ginawa niya ay sapat na to inherit the eternal life. Kaya yung tanong niya, mabuting guro. Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, iisa lang. Hindi ikaw yon, kundi ang Diyos. Kasi nung tinanong siya ng Panginoon, okay, ito ang gawin mo. Very proud na sinabi niya sa kanyang sarili, ginawa ko na pong lahat. So as if, na parang sa sarili niya, wala na ho siyang dapat pang gawin. At kaya siya nagtatanong sa Panginoon sapagkat gusto po niya na marinig mula sa Diyos yung affirmation, okay, sapat na yung ginawa mo. Entitled ka na sa buhay na walang hanggan. Yun po yung unang pagkakamali. Pangalawang pagkakamali, nagtanong siya kay Lord kung ano pang mabuti ang dapat niyang gawin. Kung ano pang mabuti. Huwag po kayong magtatanong sa Diyos na kapag sinagot kayo ng Diyos, hindi nyo kayang sumunod. Kasi nung tanungin niya ang Panginoon, ano pa ang dapat kong gawin aside doon sa nagawa ko na, ang sabi ng Lord, eto, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian. Pero ano po nangyari? It turned out what? Umalis po yung lalaki malungkot. Why? Pero nagtanong siya kung ano pa ang dapat niyang gawin. Sana huminto na lang siya ron. And for that, hindi na po siya ididima ng Panginoon, ito gawin mo. Hindi ininsist niya, Lord, baka meron pa akong pwedeng gawin. Higit doon sa ginawa ko, ito gawin mo. Pero hindi po siya willing na sumunod. Amen. Pangatlong pagkakamali, mas mahalaga sa kanya ang kayamanan niya kaysa sa buhay na walang hanggan. Bakit? Umalis siyang malungkot. Hindi ho niya nasunod yung sinabi sa kanya ng Diyos. Bakit po siya malungkot? Kasi yung inaasahan niya na purihin siya ng Diyos dahil sa nagawa niyang sumunod, hindi po iyon ang nangyari. Hindi po siya nakapasa sa standard ng atin pong Panginoon, kaya umuwi po siyang bigo. Kaya nasabi ng Lord sa kanya, mahirap makapasok ang isang mayaman sa kaharian ng langit. Unang puntos, mga kapatid, as I have said, bakit nga nasabi ito ng atin pong Panginoon? May sinabi siya ng una. Ito po yung pangalawa na pinagkunan niya kung bakit nga talagang mahirap makapasok daw ang mga taong ito. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipapagiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. Yun po yung kanyang sinabi. Ngunit, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinuman na nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit, diyan ko po kinuha yung message natin.
Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mayabang dukha. Amen po. Now, let us go back. Doon po sa atin po pinag-usapan. Sa tingin po ninyo, ano naman yung pagkakamali na nagawa ng mayamang ito para sabihin ng Lord na siya isang hangal? Kasi meron din pong statement na sinabi ang Panginoon, hangal eh. Di ba? Wala naman akong nakikita sigurong pagkakamali kung yung tao ay nagsisikap, okay, sa kanyang sarili na kahit papaano ay umunlad ang buhay niya. Pero meron po akong nakita ritong pagkakamali. Unang pagkakamali, walang halaga sa kanya kung hindi ang kanyang sarili. Kita niya? Sa verse 17, mababasa natin yun, sabi niya roon, nasabi ko sa aking sarili, ano gagawin ko? Verse 19, sinabi niya roon, okay, at sinabi ko sa aking sarili, marami na akong naipon. Puro ang kanyang sarili. Pangalawang pagkakamali, may binanggit ba siyang pamilya? Wala eh, di ba? Puro kanyang sarili ang binabanggit, amen? Nagtataka ako, mga kapatid. At hindi ko malubos maisip. Given, baka nga eh. Sabi ko, baka nag-iisang anak ito. At yung magulang niya namatay ng pareho. Kaya nag-iisa na lang siya. Pero wala kaya siyang kamag-anak? Wala kaya siyang pinsan sa side ng nanay niya o sa side ng tatay niya? Nag-iisa lang kaya talaga siya? O baka yung mga magulang niya wala rin kapatid? Hindi ko maisip eh. Pero dito, ni isa, wala ho siyang binanggit. And no wonder siguro kung bakit wala hong pamilya na nag-appear dito. Dahil lahat po ng kamag-anak niya o probably kapatid niya o sino mang may relasyon sa kanya, ayaw po sa kanya sapagkat yung taong ito ay makasarili. Yun lang po nakikita kong dahilan eh. Para po ang isang tao lumayo sa iyo sapagkat ikaw ay makasariling tao. When I say makasarili, wala kang pakialam o wala kang concern sa iba. Amen. Yun yung nakikita ko. Okay? Pangalawa o pangatlong pagkakamali, may binanggit ba siyang Diyos? Kasi nung pong sabihin niya, ano gagawin ko, isa na itong tanong eh. Ano pang gagawin ko? Pero yung tanong niya, siya rin ang sumagot eh. Alam ko na. Eh dapat po mga kapatid, doon pa lang, ma-realize na niya na may mga bagay sa buhay natin na hindi po natin kayang bigyan ng ng sagot. Na dapat kailangan doon natin ang Diyos. Pero never na nabanggit po niya rito ang Panginoon. So meron akong i-share sa inyo. Posible rin pala na ang isang tao kahit wala hong kapwa-tao, kahit wala hong Diyos at makasarili, pwede palang yumaman. So therefore, hindi pala lahat ng mayaman ay sasabihin natin kaya yumaman yan ay dahil mayroong Diyos. At dun sa iba, bakit ko pa naman hahangarin na magkaroon ng Diyos? Eh samantalang ako na walang Diyos ay saksakan ng yaman. Yun yung extreme, mga kapatid. Pero sa nakita ko rito, kung ito titingnan natin, oo nga walang kapwa-tao, walang pamilya. Puro sarili lang niya mahalaga. Tapos walang nabanggit na kahit na kaya siya yumaman, kaya siya maraming inaani, ay dahil po naging mabuti ang Diyos sa kanya. Wala akong ganun eh. Pero yumaman po siya. O ano sabi ng Diyos? Pwede palang ganun eh. Na yumaman, na walang Diyos. Pero nasabi ng Panginoon, hangal. Mayaman ka man eka ngayon, saan mapupunta ang iyong kayamanan? Kangino mo iiwan, wala kang kamag-anak. Tama po? Tama po ba? So kaya po nasabi ng Panginoon, hangal. Sa gabing ito, ito tinan nyo, 20. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal sa gabing ito, babawian ka ng buhay. Kangino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-ipon ng kayamanan para sa sarili, para sa... So yung ginagawa po niya, mga kapatid, ay para lang sa kanyang sarili. Sarili lang niya ang mahalaga.
Sarili lang niya ang gusto niyang mapasaya. Wala siyang gustong sharean o bigyan ng kahit na ano na meron po siya. Ngunit ang sabi roon, dukha naman sa harapan ng Diyos. O ano concern ito sa atin? O ito sabi, di ka dapat matakot. Ang tao man ay yumaman. Yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Lumago man ang lumago, yung kanyang kabuhayan. Hindi niya ito madadala kapag siya'y, ang yaman ay hindi niya madadala saan? At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinuob na papurit nagtagumpay, masasama pa rin siya sa mga ninunong nangamatay, masasadlak pa rin siya sa dilim ng walang hanggan. So dito pa lang ipinaabot na ng Panginoon, kung ang concern mo lang ay yung bagay na meron ka, sabi niya, hindi ka exempted na isang araw pipikit mo rin ang iyong mata. At anuman yung pinaghirapan mo sa buhay, to the point na nawalan ka ng panahon sa akin, maging yung kapwa-tao mo ay hindi mo na rin napansin, sarili mong pamilya. Dahil sa pagpupursige mo, naiangat ang estado mo sa buhay. Walang problema ron, walang masama doon. Pero sabi niya, isipin mong darating ang isang araw, pipikit mo ang mata mo. At hindi mo madadala ang anumang pinaghirapan mo. Kawikaan 11:4, walang halagang yaman sa araw ng kamatayan. Ngunit ang katuwiran ay naglalayo saan? Walang halaga. Huwag niyo po akong misunderstood, ha? Hindi ko sinasabing masama ang maging mayaman. Mamaya yun sa dulo. Babanggitin ko yan. Pangalawang puntos, saan tayo pinag-iingat ng Panginoong Hesus? Doon sa mga binanggit niya nung una, saan tayo niya pinag-iingat? Ang sinabi sa kanilang lahat, kanino sinabi? Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki. Hindi po doon inuugnay ng Diyos kung anong meron ka. Bagamat pwede nating sabihin, iba ang estado mo sa buhay. Iba rin ang pagtrato nila sa iyo kapag nakakaangat ka sa buhay. Pero ang sinabi rito ng Panginoon, hindi po iyon ang buhay. Amen. Sabi niya, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng hindi ho doon tinitingnan ng ating pong Diyos. Mga kapatid. Oo. Anong dapat, mga kapatid? Ito pa. Saan tayo pinag-iingat? Huwag daw tayong, ano yung una kanina? Umiwas tayo sa lahat ng uri ng, isa sa kasakiman. Sabi nito, huwag tayong maging gahaman saan? Huwag tayong maging gahaman. Ang gahaman sa salapi ay walang, at ang halingnak sa kayamanan ay hindi nasisiyahan sa kunting pakinabang. Ngunit ito may walang, kung magiging matalino tayo sa mga bagay na sinasabi sa atin ng Panginoon, mapag-iisipan natin na tama ang sinasabi sa atin ng Diyos. Bakit sinasabi niya na huwag nga tayong maging sakim? Huwag tayong maging gahaman sa salapi. O ito pa yung pangatlo. Huwag kayong magbukang. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos. Yun po yung importante doon eh. Yung pong sinabi ng Diyos na hindi kita iiwan at pababayaan. Amen. Sapagkat para po magkaroon ng papel ang Diyos sa buhay mo. Hindi ho dahil, mga kapatid, sufficient ka. Kasi ang isang taong sufficient, hindi nangangailangan ng kahit na ano. Neither ang Diyos, makikita niya na importante ang Panginoon dahil meron siyang pangangailangan. Amen. Pero ito pala sinasabi ng Panginoon. Na kaya sinasabi niya, anak, huwag kayong maging gahaman sa salapi, huwag kayong magmukha sa salapi. Bakit? Sapagkat ako na inyong Diyos ang magpo-provide sa inyo. I am your provision. Amen. Bigyan natin ng pagkakataon na kahit papano ang Panginoon ay mailagay natin doon sa dapat niyang kalagyan bilang atin pong Diyos.
Kasi can you imagine, kung nasa iyo na ang lahat ng bagay, ano pa kailangan mo? Kaya maging Diyos, hindi mo natatawagan. Bakit? Kasi kung ano kailangan mo, you can provide on your own. Amen po ba? At yun ang kinatatakutan dito ng ating pong Panginoon. Na doon ka na lang tumingin sa bagay na meron ka to the point na makalimutan mo na siya ang pinagmumulan ng lahat ng meron ka. Are you with me? Huwag tayong, kapatid, tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba yang, tingnan mo nga, kapag ba tinignan mo isang tao, masesense mo sa kanya, mukha siyang pera? Ha? Itong taong ito mukhang pera. Bakit mo nasabing mukha siyang pera? Alam niyo mga kapatid, eto lang. Yung pong wala siyang binanggit na kahit na ano, kundi pera. Lahat na lang nasasabihin niya sa iyo tungkol sa. Lahat ng idadaing niya sa iyo tungkol sa. Yan ang taong kaya kahit patay na, ilibing mo, may hawak pa rin. Dahil mukhang. Tingnan mo yung katabi mo ulit. Amen? Diyan tayo pinag-iingat ng ating pong Panginoon. And ano daw ang dapat nating maging attitude? Okay? Sa bagay na ito. O ano sabi riyan? Sinasabi ko ito hindi dahil sa kayo hinahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ang magikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen. This is the right attitude. Ano yun? Yung matutuhan nating masiyahan sa anumang bagay na meron po tayo. Yung sinasabing matuto kang makontento. Amen. Ngayon, darating po, in a few days, magpapasko. Alam niyo ba mga kapatid, marami po ngayon ang mga depressed. Dahil po, alam nila na wala silang source. Hindi nila alam kung paano po nila ipagdaraos ang Pasko. Tama po. Lalo na't hindi sila sanay na ganun lang. Pero sinasabi dito ng Panginoon, matutunan nating masiyahan sa anumang bagay na meron tayo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kasi minsan doon din tayo tinitingnan ng Panginoon how we will react doon sa sitwasyon na kung saan hindi tayo sanay. Paano nung nakaraang taon meron ka? Paano ngayong taon? Hindi ganon. Konti lang ang dumating sa iyo. Magkaiba ba noong meron ka at ngayon nawala ka? Magkaiba ba ang trato mo kapag ka ito'y magse-celebrate ka ng Pasko? Wala na sa attitude yan. Na, ito lang yung meron tayo. Pero matuto tayong ipasalamat ito sa Panginoon sapagkat ito ay biyaya ng Diyos. Whatever it is. Amen. Ihanda natin ang ating sarili doon sa katotohanan na hindi po lahat ng araw ay lagi po tayong meron. At kung sakali man na ngayong taon na ito ay hindi ganon, ka-fruitful ang buhay mo, doon naging sa mga bagay na pinansyal na aspeto, okay lang. Kasi sabi niya rito, natutunan kong managana, natutunan ko rin magikahos. Kaya nga may tinanong ako doon sa dalawa, sabi ko, anong gusto mo? Yung dukha na naging mayaman o mayaman na naging dukha? Sabi niya, mas gusto ko yung dukha na naging mayaman. Bakit? Sapagkat kahit siyang mayaman, bumalik man siya sa pagkadukha, hindi siya mahihirapan. Bakit? Dahil sanay na siya doon sa kanyang pinagmulan. Ang mabigat, yung dati kang mayaman, at hindi ka sanay sa hirap ng buhay, at bigla kang naghirap, yun ang hindi makaka-cope up. Bakit? Hindi siya sanay. Tama po ba? So therefore, mga kapatid, eto, sabi ng Panginoon, balance ang buhay.
Minsan meron, minsan wala. Tama? Pero ang tinuturo sa atin dito ng Diyos, matuto tayong masiyahan sa anumang bagay. Palakpakan natin ang Panginoon. Harapin natin kung ano po yung katotohanan. Natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan. Amen? Pero wag naman po natin gawin itong extreme ha, na hindi na po tayo kikilos o magsisikap sa buhay. Kasama po ito eh. Pero sa kabila po ng lahat, you do your best, nagsikap ka naman, nagpagal ka, pero talagang wala naman pong nangyari. So, that is the time na ipagtiwala na po natin sa atin pong Panginoon. Amen? So, kanino daw tayo dapat hindi umasa? At kanino tayo dapat magtiwala? Ulitin ko, kanino tayo daw dapat hindi umasa? At kanino tayo dapat magtiwala? Ayan. Sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas. Huwag silang umasa sa kayamanang hindi, kundi kanino? Masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating, iyon po eh. Kapatid, di ba? Dito malinaw naman na ang Diyos ang nagkakaloob. Masaganang nagkakaloob sa ating ikasisiya. So therefore, kung mayroong isang Diyos, hindi ho natin pwedeng kunin yung credit that belongs to Him. Tama po? At doon na tayo magtiwala saan? Sa kayamanang hindi nananatili. Hindi talaga natin pwedeng pagtiwalaan yung isang bagay na hindi natin pwedeng guaranteed na pang hahawakan. Amen? So may natututunan so far? Kung anong dapat nating maging attitude? Okay, now, pangapat, ito yung tanong ko kanina, masama po ba? Kasi doon sa pinag-uusapan natin, parang hindi ko na gustong yumaman. Tama po. Dalawa na kasi yung binanggit ng Panginoon. Yung isa, sinabihan ng hangal. Yung isa, sabi niya, mahirap ka makapasok sa kaharian ng langit. Oh. Kaya kanina nagtanong ako, sino rito yung mayaman na? At sino rito yung gusto pang yumaman? Narinig ko naman lahat sa inyo. Amen! Tama po. Totoo naman tayo. Amen. Sinungaling yung taong hindi niya gustong yumaman. Pero, ito masarap. Okay? Ang nagbigay sa'yo ng kayamanan, ang Diyos. At sino binibigyan ng yaman ng Diyos? Tingnan nyo. Ang sa aking nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang. So hindi po masama. Amen. Pero ang importante rito, alam mo na ang Diyos ang nagbigay. Sapagkat kapag Diyos ang nagbigay, sabi nga, may kalakip itong kasiyahan. At hindi ka mag-aalala, mga kapatid, kapag ka ang Diyos ang nagbigay sa'yo. So dito pa lang, ang Diyos ang nagbibigay ng yaman. Amen? Tingnan nyo, gusto ba talaga ng Diyos na yumaman ka? Tingnan mo, siya rin ang magtuturo sa'yo. Ganito sabi ng banal na Israel, na Panginoon mong siya tumubos. Ako si Yahweh na yung Diyos, tuturuan kita para ka umunlad. Siya rin. Amen? Kapag minahal mo ako, sabi niya, higit doon sa kayamanan na meron ka, kaya kitang payamanin higit doon sa meron ka. Amen. At tuturuan pa kita kung paano ka pa umunlad, ang sabi ng Diyos. Nandun ba ang Panginoon sa equation? Nandoon. Amen. At ito, para humasabi mo na ito'y galing sa Diyos, wala kang inaalala. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang. Hindi ka nagwo-worry. Hindi ka nag-aalala sa anumang bagay kasi alam mo na ang Diyos ang nagbigay. Yung tulad ng sinabi ni Job, Diyos ang nagbigay, Diyos din ang kukuha, purihin ang ngalan ng Panginoon. Amen? Amen? Palakpakan natin ng Diyos.
Kung ang Diyos ang nagbigay, then siya rin ang may kapasihang kunin ito. At kung sakali mang kunin ito, kaya rin niya ibalik. Tama po ba? Pero bakit mo naman kukunin kung nakikita mo na tama yung pagpapahalaga ng tao na binigyan mo o yung tao na pinagtiwalaan mo ng kayamanan? So wala hong dapat na bawiin doon. Amen? Sa halip, lalo pa siyang pauunlarin. At doon sa pag-unlad mo, wala hong anumang pong takot na nasa isip mo na baka may mangyari sa kayamanan na nasa sayo. Paano kung bumaksak? Paano kung malugi? Paano kung mapunta sa wala? Wala kang dapat alalahanin doon. Bakit? Sapagkat alam mo, from the start, kung sino ang nagbigay ng biyaya sa iyo, kaya kayo maman. Amen? Hindi gagawin niya ng Diyos kung Diyos ang pinagmulan. And here is our conclusion. Ang nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog saan? At sa bitag na masasamang hangaring magtutulak saan? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng dahil sa paghahangad ng magkamal ng salapi. May mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng loob. Alam niyo ba minsan ang dahilan kung bakit may mga kapatid tayo na hindi nakaka-attend sa panambahan? Alam niyo minsan ang dahilan? Dalawang bagay. Sa kawalan. Isa. Bakit? Wala hong pamasahe. Hindi nila alam kung paano pupunta, lalo na't sa malayo. Pangalawa, kailangan nilang maghanap buhay. Kung may chance sila na linggo lang nila pwedeng gawin, gagawin nila ito, kumita lang. Amen. So, hindi ngayon nakakasamba. Tama po. At yung iba, meron naman, hindi rin makasamba. Bakit? Kasi hindi maiwanan ang hanap buhay. Dahil mas malaki ang benta kapag araw ng Amen. So marami tayong pwedeng gamiting dahilan. Pero ang sabi rito ng Panginoon, okay, dahil sa paghahangad, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Kapatid, parang magkasalungat. Hinahangad mo na umangat ang buhay mo, pero ang ending pala nun ay paghihirap ng kalooban mo. So lalo palang hinahangad mo, lalong naghihirap ang loob mo. Bakit? Kasi yung hinahanap mo, lumalayo sa'yo, sapagkat yung pong nagkakaloob ang nilalayuan mo. Nakuha niyo yung ibig sabihin? Ang hinahanap mo, yung bagay na kailangan mo. Pero nakalimutan mo na narito pala yung magbibigay ng lahat na kaya the more na hinahabol mo, lalong lumalayo sa'yo. So kaya naghihirap ang iyong loob. And finally, walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ay ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa, tahamakin ay ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Malinaw na sinabi ng Panginoon, hindi pwedeng sabay. Mamimili ka, ang Diyos o kayamanan. Pwede piliin mo kayamanan, wala ang Diyos. Pero yung kayamanan mo, hindi ho yung panghabang buhay. Piliin mo ang Diyos ang may kakayahan na bigyan ka ng kayamanan. Amen? So kaya lang, you have to decide. Sabi rin sa mayaman, ipagbili mo. Alisin mo kayamanan mo. Sumunod ka sa akin. Sa tingin nyo, ganon ang Diyos? Na lahat ng pinaghirapan mo, gusto lang ng Panginoon, ipamigay mo sa lahat, at tapos ngayon sabihin, sumunod ka sa akin? Hindi ho ganon ang Diyos. May sumusunod sa Panginoon, tingnan nyo, diniscourage niya. Ano sabi niya? Ang ibon may pugad, ang ahas may lungga, pero ang anak ng tao, wala man lang lugar na masilungan. Gusto mo sumunod? Take up your cross.
Deny yourself. Follow me. So may dinidiscourage po siya. At tinitingnan ng Panginoon, kaya mo bang sumunod sa kabila ng kawalan? O, doon tayo tinitingnan ng Panginoon. Ang sabi rito, sige, pamigay mo. Kung sinunod kaya ito nung mayaman, na ipinimigay ang lahat ng kayamanan niya, ano kaya ang pwedeng gawin ng Diyos? At di nawala na. O Lord, eto. Pinamigay ko na ang kayamanan ko. Anong para sa akin? Sumunod ka sa akin. O, ano na gagawin ko? Kapatid, yung buhay na walang hanggan, gaano kahalaga na katumbas ng kayamanan? Buhay na walang hanggan. Okay, eto. Yung buhay na temporary na meron kayo, kapag nalagay na sa alanganin, ibebenta nyo ang lahat ng meron kayo, mabuhay lang. Tama? Kahit anong meron kayo, kung kinakailangan lahat ng yan, itaya mo. Mag-extend lang ng konti ang buhay mo. Gagawin mo hindi. Dahil mahalaga sa iyo buhay. So, ibig sabihin, kaya mo palang talikuran na anong meron ka para lamang mabuhay ng konting panahon pa. Extension. Kung kaya mong i-give up ang lahat ng iyong sa temporaryong buhay, sana lalong kaya mong i-give up yung lahat ng meron ka sa eternal life na ino-offer sa iyo ng Diyos. Amen? Ulitin ko, kapatid, pag nasubukan ka rin ng Diyos, hindi ganun ang Panginoon. Na aagawan ka ng anumang meron sa iyo. Pag napatunayan ng Panginoon na kaya mo rin palang gawin yon dahil sa pagsunod mo sa Kanya, sabi ng Lord, higit sa kaya mong i-give up, yon ang ibibigay ko sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.